Mm. So ito yung sunod, mga kababayan. Speaking, dito tayo kay Matibag. Nako, patay ka diha. Ano yan kay Matibag, Kent? Nako, ito nga mga kababayan, itong kay Attorney Melvin Matibag, no, ay merong istasyon ng TV network na kakasuhan dahil sa pagpapakalat, pagpapakalat mga kababayan ng fake news laban sa kanya na di umano may bahay siya sa Amerika na nakapangalan sa kanya at sa kanyang asawa. Patay. Paki-comment mga kababayan, anong network nga ba yung kakasuhan ni Melvin Matibag? Anong network yan? SMNI ba o Net25? Nagtatanong lang o baka Bilyonaryo News Channel or ABS-CBN? Hindi ko alam mga kababayan kasi nga meron daw kakasuhan si Melvin Matibag na isang istasyon or network na nagpapakalat na di umano siya ay merong property sa Amerika na nagkakahalaga ng 69 million pesos mula pa daw ito ng year 2000 hanggang ngayon ay sakay Melvin Matibag daw ito nakapangalan. Sa kasawiang palad mga kababayan, itinanggi ito ni attorney or NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala siyang property sa Amerika. Ngunit sapagkat bagamat pinag-aralan niya ngayon nakasuhan ng isang istasyon. Nako, anong istasyon ito? Nako, kung naalala niyo noon, natanggalan ng prangkisa to. Tinanggalan ng NTC. Tapos gumawa ng panibagong channel. At kung naalala niyo mga kababayan na wala yung kanilang YouTube channel at ang kanilang Facebook page, di ba? Binura. So ito, pakinggan natin mga kababayan. May kakasuhan. No, patay ka diha. Ano kayang network ito? NBI Director Melvin Matibag planong magsampa ng kaso laban sa isang istasyon dahil sa pagpapakalat ng umano'y fake news. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon. Nako. Attorney Nerwin Advice, magandang hapon. Pinag-aaralan ng National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag, ang pagsampa ng kaso laban sa isang istasyon kaugnay ng pagpapakalat umano nito ng peking balita laban sa kanya. Sa ambush interview, nabi ni Matibag na malaki ang naging negatibong epekto ng balita na nagmamay-ari umano siya ng multi-million-dollar na mansyon sa California, United States. We started filing charges kasi sobra yung damage na nag-create. Ayon kay Matibag, hindi kanya ang nasabing mamahaling bahay na pagpamay-ari rin ng isang taong kapangalan lang umano niya. Sinabi ni Matibag na may kinalaman ang mga malisosong ulat tungkol sa kanya sa pagtestigo niya sa impeachment trial ni Vice President Tila na biktima ng mistaken identity ang mga nag-uugnay kay NBI Director Melvin Matibag bilang may-ari ng 72 million peso mansion sa California. Kapangalan lang daw niya ang signatory sa nasabing property. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Canive. Narinig nyo mga kababayan? Kapangalan lang ni Melvin Matibag. Sasabihin yan ngayon nila, imposible kapangalan mo, pati asawa mo, kapangalan mo. Yung iba nga, pag kumuha ng NBI, hindi agad na kukuha kasi ang daming kapangalan di ba? Ngayon sasabihin nila, ano Kent, di ba matalino ka? May mag-comment diyan mga kababayan. Mga DDS. Di ba matalino ka? So ano 'yon? Si Matibag may kapangalan, pati asawa niya may kapangalan. Yung iba nga kumuha sa NBI, minsan hindi agad nabibigay kasi bakit? 10 sila magkaparehong pangalan Di ba? Ilang senaryo ang ganyan na nangyari. Sino mga naka-experience ng ganyan pag kumuha ka ng NBI certificate or NBI clearance? Di ba minsan ang tagal i-release kasi bakit? 10 kayo, 5 kayo magkakapangalan. Ma'am Elami, mega love shoutout. Ma'am Sally Shelo, hello po. Di ba? Tapos sasabihin ng mga DDS, imposible naman kapangalan mo, pati asawa mo kapangalan din. Ilang beses kayo kumuha ng NBI clearance na minsan ang tagal i-release dahil may mga kapangalan kayo. Minsan balikan nyo pa next week. Di ba? Ang daming ganyang encounter. Continue.
Mariing pinabulaanan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang pagdawit sa kanya sa isang real property sa Stevenson Ranch sa LA County, California. Ang buong pangalan ng NBI Director ay Melvin Alvarez Matibag. Pero ang higit 70 million pesos na mansyon sa Stevenson Ranch ay nakapangalan sa isang Melvin Bihosano Matibag na siyang nakabili nito noong 2006. Ayon sa NBI Chief, hindi rin Ana Marie ang pangalan ng kanyang may bahay na siyang nakalagay na co-owner sa real property. Ang full name ng Laguna 1st District Representative, Maria Rene Ann Lourdes Matibag. Sa pagsusuri ng BNC, sa pagkumpara ng pirma ng kongresista sa kanyang pag-endorso sa articles of impeachment na pinakita sa impeachment court, mapapansin na iba ito sa pirma ng Ana Marie Matibag na siyang nakapangalang co-owner ng mansyon sa LA. Lumutang ang issue matapos tumistigo ni NBI Director Matibag sa impeachment court para sa impeachment article 4 o ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng first couple at nooy House Speaker Martin Romualdez. Ayan na nga. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Ganyan kasi sila, mga kababayan. Di ba kung naalala ninyo, nung lumabas si Kalilong, meron agad silang nilalabas na, si Kalilong may kaso ito. Tapos nung lumabas si Lutok, meron naman nilabas na, si Lutok may kaso din ito. Kaya nagreklamo si Robin, bakit kayo nagpipresent ng abogado na mga witness na puro may mga kaso? Pero hindi inisip ni Robin na siya nga naging senador na dati ding convicted. Diba? Ang hirap ni Robin, no? Ang hirap nung ganun. Kung makapuna, akala mo perfect. Hindi naman perfect. Diba? Biruin nyo, dito, inimbestigahan ng Billionaire News Channel kung ano yung pirma doon sa property ng bahay. Sa Amerika ay iba sa pirma dito sa kay Melvin Matibag sa NBI Director. Di ba, mga kababayan, napansin nyo yun? Bakit ganun? Maraming hindi ko maintindihan kasi sa totoo lang, mga kababayan, itong mga DDS ba, may mema lang. Dapat kayo yung mema eh. Dapat kayo yung pangalang mema sabi. Di ba, biruin mo, kapangalan na, paano kung ako, may kapangalan Kent Garcia, may-ari ng helicopter na sasakyan papunta kay Mima. So, ibig sabihin, ako na may-ari kasi kapangalan ko. Di ba? Yan, mahirap sa inyo. Akala nyo, ngayon lang kayo nagkaganyan. Ilang beses na may nangyayari na pag kumuha ka ng NBI clearance, minsan hindi agad nare-release kasi ang dami mong kapangalan. May mga ganyang pangyayari. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, hindi na po ako nagtaka kung bakit may mga ganon. Kasi sanay na tayo sa mga DDS. Sanay na tayo dyan, mga kababayan, sa gawain ng mga DDS. Ang hilig gumawa ng fake news, ang hilig gumawa ng mga peke. Minsan yung mga mukha, iniba-iba nila. Kaya sabi ko talaga, nako, anong nangyari sa mga to? Walang kadala-dala. Katulad kay Jason sa, kung naalala ninyo, mga kababayan. Si Jason sa napakulong, buti nakapiyansa. Di ba? Ay, nako, mga kababayan. Di ba, mga kababayan? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, yan ang mahirap. May mabato lang, tapos ending, yung binato nila, yung binato nila ay bumabalik sa kanila. Ay, nako. Di ba? Mga kababayan. So